Good morning everyone! It's me, Ricky! So ngayon guys is pupunta po kami ng Cebu City because gusto lang namin. Yeah, ganda ng buhay, diba? Gusto namin pumunta ng Cebu City guys kasi manonood kami ng The Breadwinner. And I think much better yan sa amin para din may matutunan kami sa pelikula na yon. Sasakay lang po kami ng bus. Ang sasakyan po namin guys is yung aircon bus, which is yung series bus. Kasi feel namin na safe kami doon and pagsakay nga namin ng bus, akala namin hindi puno. Kasi pagkakita pa lang namin sa labas, walang katao-tao. Nung pagkakit na namin, lahat pala ng mga upuan, except sa pinakalikod, ay may mga nakaupo na. Kaya doon na lang kami sa pinakalikod. Nung pagkaupo nga namin, akala namin ay pinakalikod ay smooth lang ang pagtakbo ng bus. Yun lang yung akala namin. Kaso nga lang, dito sa likod, patalon-talon pala. Kaya yun yung nagpapasakit ng ulo namin at muntika ng masuka. After 15 minutes ay nakadating na kami sa Naga City at pinapakita ko ngayon sa inyo ang kanilang plaza. Medyo matraffic lang talaga ngayon sa kadahilan na alas 12 na ngayon ng tanghali. Natulog na lang muna ako saglit para pagdating doon sa South Bus Terminal at sa patungong SM City Cebu ay may energy tayo. Ayun na nga guys, malapit na tayong dumating dito sa South Bus Terminal at malapit na po tayong bumaba at ako'y ihing-ihi na talaga. Okay guys, so finally dumating na ako dito sa South Bus Terminal and what I'm wearing now is my slightly dark transparent shades, then my Shigatsu bag and then white top and then my mic. So mag-iintay na lang kami na matapos kami mag-CR kasi pupunta na kami ng SM City Cebu. Pagkadating nga namin dito sa South Bus Terminal ay tumungo muna kami sa A-Mall para kumain sa isang fast food restaurant which is ang Jollibee. Pagkakita nga dyan ay napakadami talaga mga tao. Syempre today is Sunday, madami talagang umaalis. Yung iba papuntang simbahan or galing sa simbahan or yung iba family date. Hi guys, so andito kami sa Jollibee kasi nag-decide kami na kumain muna ng mix and match kasi nakakagutom talaga and hindi po kami kumain ng lunch kanina kasi diretso na kami. Kasi ang tagal namin natulog kagabi kasi natulog ako mga alas 3 na. Tapos, yung pusa namin, para kasi siyang naghanap na ng lalaki. Ang problema, andun naman si Garfield, pero ayaw niya kay Garfield. So, ang hinahanap niya, yung pusang gala. Tapos, ang tagal na natulog. Hanggang sa nakagising ng alas 4. So, gising na naman. Ganun. Tas tulog ulit. Tapos after na yan, hanggang sa tuloy-tuloy na yung tulog, gumising na ako mga alas 10 para mag-upload na aking pong vlog dito sa YouTube. So after na nun, pagkatapos kong upload ng vlog, nag-decide ako maligo. Magpaplano sana ako na kumain muna or magpapak ng biscuit. Kaso ayoko. So ayun, sa 3-hour na biyahe namin papuntang Cebu, nag-decide muna kami na mag-stop dito sa E-Mall kasi kakain kami ng mix and match kasi nakakagutom talaga kasi ang layo po talaga ng SM City Cebu. Makikita nyo naman talaga guys, ang dami po talagang mga tao at nakakagutom na talaga. Since meron naman pong mix and match, so we decided to order mix and match na lang para naman mabusog po kami onte at doon po sa SM City Cebu is doon na kami mag-continue kumain kung anong gusto namin kainin doon. Yeah. Ayun na dumating na ating pagkain at sa wakas kahit konti nakuha na natin pagkagutom. Pero doon na kami magfo-full meal sa SM City Cebu na 25 minutes lang ang biyahe and based on my observation lang po yan. Kasi traffic ngayon at syempre pag sumakay ka ng new bus medyo traffic po talaga. From South Bus Terminal to SM City Cebu sa halagang 20 pesos pwede ka na mapunta doon. Maya lang ay nakarating na agad kami sa SM City Cebu at bumaba na agad kami kasi nasa highway pa kami. Kaya nag-iintay na lang kami ng ilang minuto para matapos ang timer para kami ay makatawid na. So finally here at SM City Cebu. Finally. After namin makapasok sa mall, tumungo na agad kami sa cinema para makabil kami ng ticket in advance. Plano kasi namin manood ng movie ni Maymay Vice Ganda na And the Breadwinner Is. Plano sana namin manood ng alas 4, kaso nga lang yung seat na available is 2 na lang. Kaya isa alas 7 na lang kami manood para naman satisfied din kami. We're now here at the ticket station. Excited na ako mapanood ng The Breadwinner. Based on my perception, mas better na panoorin yung isang movie sa isang sine kasi masasatisfied ka talaga at walang sabagal sa paligid at talagang tahimik lang at makapag-enjoy ka pa kasi meron kang popcorn or snacks at magagawa mo lahat ng gusto mo, umiyak, tumawa or kahit ano mang gawin mo.
Yan na, nakapag-book na kami. After namin makapag-book ng ticket, akala ko itong video na to ay may boses. Kaso nga lang, wala pala. Because, ang sabi ko kasi sa sarili ko kanina, magdadala ako ng microphone para na marinig ng mga viewers ko and kung anong sasabihin ko para na hindi na ako magvo-voice over. Ayun nga, eto na siya. Diba? Eto ako ngayon, nagvo-voice over na. I think much better kasi yung hindi na mag-voice over at magsalita na lang sa vlog para naman idire-diretso na lahat-lahat. But hayaan na lang natin. Wala na Na-take na to Ayun, naghahanap kami ngayon ng mga kakainan namin kasi dito sa second floor tsaka sa third floor is walang available na mga pagkainan kasi lahat-lahat ay puno. Pagkatapos nun, isipan na lang namin kumain doon sa food court because ang dami mga choices doon sa food court. So, nag-escalator na lang kami pababa at naghahanap kami ng mga pagkakainan namin. Welcome to SM City Cebu Food Court! Uy, grabe naman yan! So, sa paghahanap namin, nakita namin itong Mr. Kimbap kaya dito na lang siguro kami kakain. Dito sa Mr. Kimbap, napakasarap talaga ng pagkain nila at tested to na po yan. So hi everyone, nandito kami yan sa food court. Sa kakahanap na namin kainan namin, nandito na lang kami sa food court nag-decide na kumain kasi lahat ng mga restaurants sa taas, especially the second floor tsaka yung third floor is occupied na. Pati yung Jollibee. Kaya dito lang kami sa food court which is dito sa Bibimbap which is so good na din. And ang pinili ko ay yung barbecue samgyeopsal for only 199 pesos. And it will be worth it maybe. And yeah, let's go. While doing my vlog, like, kanina pa ako suot ng shades ko. Hindi ko talaga siya tinatanggal kasi napakaganda niya. And hindi siya dark. Pero, pag titignan lang ng mga tao, is dark yung shades ko. Pero this one is a light dark, transparent shades, which is so good na din at recommendable para sa inyo. And you can able to order this on my TikTok shop. Just search Ricky Montenegro and order there. Guys, malapit na talaga yung sinulog. Grabe. Nagpatugtog na sila mga sinulog songs, like so excited talaga. Doon yung mga tao dito guys sa likod ko, ang makikita mo ngayon konti lang. Pero pag sinulog talaga, siksikan talaga dito. Grabe yung siksikan, tsaka yung pagkainan din punong-puno. So hindi ka po makapag-bus or something like transportation because napakadami mga tao. So syempre lakad-lakad talaga tayo. Yeah. And we are hoping and manifesting na sa paparating na sinulog is makapunta tayo dito. And finally, ito na po yung ating pong pagkain. So this is our barbecue samgyeopsal and excited na akong kainin to kung ano ba talaga ang lasa neto. And also guys, we have here water. Nag-order na ako ng water para naman po pumasok po siya sa ating loob-looban. Yes po. Tsaka meron din po siyang kimchi dito. May kasalo po siyang kimchi. Napakainit po talaga neto. Kaya mo. Wow. Ang sarap na ito, grabe. Alam niyo ba guys, yung The Breadwinner na movie ni Vice Ganda is meron na lang pong dalawang available na seat. Kaya nag-decide na lang kami na manood na lang sa alas 7. So meron pa kaming 4 na oras para maglibot-libot dito sa mall. And after that, manonood na po kami. Yeah. Excited na po kaming panoorin yon. Though napakatagal nun, pero worth it din siya mamaya. Also, yung movie din ng Vice Ganda is 2 hours din siya. Yeah, grabe siya. Kain tayo. So satisfied guys. Tingnan nyo, naubos ko na po siya. Grabe ang sarap niya. And maya-maya lang po, alis na po kami. And also, papunta rin kami sa
taas para kami maglibot-libot. Pero stay muna kami dito kasi gusto namin magpahinga. After namin kumain sa food court, mga after 1 hour ay umakyat na kami para pumunta sa Starbucks. Uy! Ang favorite ng bayan! Kahit tagal-tagal na din hindi kami nagsa-Starbucks kaya pumunta na agad kami doon at bumili. Wala namang masama kung ititreat mo yung sarili mo kahit paminsan-minsan man lang. And that is a fruit of my labor. Dugot pawis ang nandyan kaya deserve na natin kainin to. And of course, as usual, madami talagang tao din dito sa Starbucks. So umorder na lang kami ng dark mocha frappuccino, isang grande at isang venti. Yung mga pinapangarap ko noon, nakakain ko na ngayon. Hays, iba talaga sa akin si Lord. Grabe. Basta't magsisikap lang at magkaroon ng patience and hope, ibibigay yan ni Lord. So we're finally here at cinema at bibili po kami ng popcorn. Bibili kami ng popcorn. Yes, so good. Popcorn. Yeah. Kami guys. Meron naman pala eh. Okay. I'm so scared. Ay. Hey guys, napanood na namin ang The Breadwinner Is. Grabe, nakakaiyak. Nakakatawa nung una, pero nung last, grabe yung plot twist. Sobra. And nakakaiyak talaga. And I'm so relatable talaga kasi naging breadwinner na naman ako. Like, grabe. So, I may advise all the breadwinners out there. Guys, kaya natin ito. Yeah. Magpapahinga pero di susuko. Yeah. Kaya natin ito. Mamadali na kami ngayon guys kasi baka nawala na po kami yung sakyan. Eh kasi alas 9 na ngayon ng gabi. Grabe, gabing-gabi na talaga natapos. Grabe, tapos 3 hours pa yung biyahe namin papunta sa may lugar. Mamadali gabi. Sana may masasakyan pa kami yung bus. At sana aircon yung bus na sasakyan namin. Daming mga tao dito. Para siyang food market na mga prutas.